Kumusta mga bata? Welcome sa Chris TV, kung saan marami kayong matutunan. Kaya halina't makinig sa ating aralin ngayong linggo. Simulan na natin sa asignaturang Reading and Literacy. Week 3, Day 1 to Day 4, Quarter 2. Ang ating aralin ay tungkol sa letrang V at letrang X, at marami pang iba. Day 1. Sa ating mga naunang aralin, ay natuto kayo ng mga gawain para sa pangangalaga sa katawan na nakakatulong upang mapanatili ang magandang kalusugan. Tandaan, ang pangangalaga sa sarili ay nagsisimula sa tahanan. Kayo ba ay inaalagaan niyo ang sarili ninyo? At paano ninyo inaalagaan ang sarili ninyo sa tahanan ninyo? Ano-ano ang mga paglilinis na ginagawa ninyo sa inyong pamilya? Kayo ba ay naliligo araw-araw, nagsisipilyo, nagsusuklay ng buhok? Ano kaya ang ginagawa ninyo para mapanatiling malinis ang inyong kalusugan? Sino-sino ang mga miyembro ng pamilya ang nakatutok sa pangunahing gawain sa bahay? Pues syempre si nanay, si tatay, ayan. Pagpasok ng bata sa paaralan, ay kailangan din niyang mapanatili ang kalinisan ng katawan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malinis na kapaligiran. Kaya syempre, hindi lamang kalinisan ng katawan natin, kundi kailangan ding malinis ang ating kapaligiran. So ano ba ang gagawin natin? Kasi halimbawa sa sarili natin, sa katawan natin, para maging malinis tayo ay naliligo, tayo ay nagsusuklay ng buhok, tayo ay nagsisipilyo. How about pag kakaroon ng malinis na kapaligiran? Ano kaya ang gagawin natin? Syempre, tayo ay magwawalis, tayo ay magpupunas ng mesa, ng mga gamit, tayo ay maglalampaso, maghuhugas ng plato, at iba pa. Noong mga nagdaang araw, ay napag-aralan natin ang mga titik sa ating alpabeto maliban sa mga hiram na titik. Ang mga hiram na titik na pag-aaralan natin ngayon ay ang titik V at titik X, or letrang V at letrang X. Ngayong araw ay malalaman natin ang mga salita na nagsisimula sa letrang V at may tunog na at ang letrang X na may tunog. Ayan. So, noong mga nakaraang mga araw, linggo, napag-aralan na natin ang letrang M, S, A, I, O, B, E, U, T, K, Y, L, N, G, NG, P, R, D, H, W, F, and J. Magpapakita ko ng mga larawan na makikita ninyo sa paaralan. Tukuyin ninyo ang mga panimulang titik o letra ng bawat salita. Ayan. So dito, sino kaya ito? Okay, ito ay si nanay. So ano kaya ang nawawalang letra dito? Okay, so ito ay letrang N. Ayan. Kapag nilagyan natin
Sa unahan ng letrang N, ang mabubuo nating salita ay nanay. Okay, next naman po, sino kaya itong nasa larawan? Okay, so ano kaya ang nawawalang letra? Okay, ito ay letrang T. Pag nilagyan natin ng letrang T sa simula, makakabuo tayo ng salita na tatay. Okay, next naman po. Okay, ito naman si kuya. So, anong nawawalang letra? Okay, letrang K. Very good. Okay, next naman po. Ano po ang nakikita ninyo sa larawan? Okay, ito ay isang bahay. Okay, so anong nawawalang letra dito? Okay, letrang B. Mahusay. Okay, next naman po. Ano itong nasa larawan? Okay, ito ay isang kusina. So, ano po ang nawawalang letra dito? Okay, letrang K. Okay, next naman po, ano kaya ang tawag dito? Okay, ito ay isang palikuran. Ano po ang nawawalang letra dito? Okay, ang walang letra ay letrang P. Pag nilagyan natin ng letrang P, mabubuo natin ang salitang palikuran. Ayan. Ang mga salitang ito ay maiuugnay natin sa tahanan. Ilan sa mga salita na nasa ating talaan ay makikita din sa paaralan. Ano kaya ang mga ito? So ngayong araw ay magbabasa tayo ng isang tula na magpapakilala sa atin ng tunog at itsura ng titik na kailangan ninyong matutunan. Handa na ba kayo? Okay. So ano ang nakikita ninyo sa larawan? Okay, ito ay isang vacuum. Alam ba ninyo kung ano ito at saan ito ginagamit? Okay, so ang vacuum, ito ay ginagamit sa paglilinis. Magaling. Okay, so ngayon ay basahin na natin ang tula na pinamagatang ang vacuum ni Rexa. Kaninong vacuum? Kay Rexa. Mahusay. Masaya si Rexa sa dalang panlinis. Dala niya ay kakaiba sa walis. Hiniram niya ang vacuum ng ama, sapagkat sa paaralan ay maraming alikabok na nakita. Alikabok sa bahay, palagi niyang nakikita. Walis ang kaniyang dating sandata. Ngayon ay hiniram mula sa ama upang makatulong sa silid-aralan ay mas gumanda. Vacuum na dala ay gumagana sa baterya. Ligtas sa bata at hindi papaliya. Brum brum. Tila isang motor na galit. Tunog ng vacuum, maririnig paulit-ulit. Kaliwa at kanan ang linis ni Rexa. Bawat sulok, dinadaanan niya. Makintab na sahig sa bilang 1 hanggang 10 sa pindutan. Lahat ng alikabok, linis kapag nadaanan. Malaking tulong ang vacuum ni Rexa. Masiki na sulok na aabot niya. Sa paggamit ng vacuum, sa kanya ay umalalay. Ano ang dinala ni Rexa ng panlinis sa paaralan? Okay, ito ay isang vacuum. Sino ang nagpahiram nito? Okay, pinahiram siya ng kanyang ama. Ito gumagana. Gumagana ito sa pamamagitan ng baterya. Ano ang mga nalilinis nito? Siyempre, nalilinis nito ang mga dumi, mga
alikabok. Bakit kakaiba at nakamamangha ang gamit na ito? Okay, kasi 'di ba ang vacuum ay may tunog na parang motor, tapos nakuha siya kahit nasa sulok, nakuha niya na yung mga alikabok, kaya ito ay kakaiba. Paano ito inaalagaan ni Rexa? Halimbawa kayo, kapag mayroon kayong mga gamit, paano nyo ba aalagaan? Sa ating tula, nalaman natin ang tunog ng mga hiram na titik na letrang V at letrang X. Ulitin natin ang tunog ng mga titik. Okay, ang letrang V ay at ang tunog ng letrang X ay ang V ay may tunog na ang X naman ay may dalawang tunog na kung mapapansin ninyo, ay wala sa simula ng salita ang titik or letrang X. Ito ay dahil ang tunog ng X ay maririnig kapag ito ay nasa gitna o dulong bahagi ng salita gaya ng sa Rexa, yung binasa nating tula. Ang ilan sa mga salita na nagsisimula sa tunog na ay Venta, Valenzuela, at Valenciana. Ang pagsulat ng malaking V ay pahilis na linya mula taas pa kanan, mula taas pa kaliwa. Ayan, so ganito ang pagsulat ng letrang V. Malaking letrang V at maliit na letrang V. Ganon din ang pagsulat sa maliit na V, subalit magsisimula sa gitna o pulang linya. Ayan, kapag maliit, hindi na sila pantay, nasa gitna na magsisimula. Ang ilan sa mga salita na may tunog na x ay box, fox, at wax. Tandaan, ang mga salita na may titik X or letrang X sa unahan ay hindi nagpapakita ng tamang tunog nito. Sa pagsulat ng malaking X mula sa itaas, pahilis na linya pa kanan. Mula sa taas, pahilis na linya pa kaliwa. Tandaan, ang V ay may tunog na V. Ang X naman ay may dalawang tunog na S at X. Sa mga nakaraang araw, ay nalaman ng iba pang katinig at patinig sa ating alpabeto. Ilan nga po ang katinig at ilan nga po ang patinig or ilan po ba lahat ang Filipinong alpabeto? Okay, so magkaiba po ang alpabeto ng Filipino at English. Okay? Sa English po ay mayroon lamang na 26 at ang Filipino ay mayroong 28 or 28. Bakit? Kasi mayroong nadagdag na NY at NG. Kaya sa Filipino ay mayroong 28 or 28 na alphabet or alpabeto. Tukuyin ang panimulang titik ng mga lugar na makikita natin sa tahanan o kaya sa paaralan. Kay dito, kantina, ano kaya ang nawawalang letra? Kay letrang K. Kay next naman, silid-aralan, ang nawawalang letra dito ay letrang S. Kung ito naman ay silid-aklatan. Ano ang nawawalang letra dito? Okay, ito ay letrang S. Okay, ito naman ay isang opisina ng punong guro. Okay, ano ang nawawalang letra? Okay, letrang O. Okay, next naman po, ito ay
palikuran. Ang nawawalang letra ay letrang P. Basahin natin. Tabo, lababo, bintana. Basahin ninyo ang bintana. Palitan ninyo ng S ang B at alisin ang dalawang titik. Ano ang bagong salita? Ayan, so palitan daw ng S and B. Ayan, so ano kayo mabubuo nating salita dito? Ang bintana ay magiging... Okay, tingnan natin kung tama ang mga sagot nyo. Ito ay magiging sintana. Tukuyin natin kung alin sa mga ito ang nagsasabi ng pangalan ng bagay, tao, hayop, lugar o pangyayari. Kay kwarto, ito ay isang lugar. Kay ang tabo, ito naman ay isang bagay. Kuya, ito ay isang tao. Lababo, ito ay isang bagay. Pinto, ito rin ay isang bagay. Nanay, ito ay isang tao. Alin sa mga ito ang nagsasabi ng pangalan ng tao? Alin sa mga ito ang nagsasabi ng pangalan ng hayop? Alin sa mga ito ang nagsasabi ng pangalan ng bagay? Alin sa mga ito ang nagsasabi ng pangalan ng lugar? Alin sa mga ito ang nagsasabi ng pangalan ng pangyayari? Natutunan ninyo sa nakaraang mga aralin na ang mga salita at pangalan ng mga bagay ay nagsisimula sa iba't ibang titik ng alpabeto. So magbigay ng iba't ibang bagay, hayop, tao at lugar na makikita natin sa tahanan o labas ng tahanan. Tatawag ako ng 5 bata na pupunta sa harapan upang isulat ang panimulang titik ng mga larawang ito. Pagkatapos nilang isulat, ay tatawag naman ako ng mga bata na susulat ng kasunod na titik o mga titik ng panimulang letra upang mabuo ang unang pantig ng bawat salita. Halimbawa, ano kaya itong nasa larawan? Okay, ito ay isang pusa. So, paano ba natin isusulat ang pusa? Okay, nagsisimula siya sa letrang P, letrang U, letrang S, and letrang A. Ngayon na nakasulat na tayo ng 5 salita sa pisara, subukan naman nating bumuo ng mga bagong salita sa mga nakasulat na salita sa pamamagitan ng pag-alis at pagdagdag ng mga titik. Ngayon na nakabuo na tayo ng mga bagong salita, subukin nating tukuyin sa mga salitang ito ang mga sumusunod. Kung ito ba ay tao, bagay, hayop, at lugar. Muling balikan natin ang pangalan. Ano nga ang pangalan? Natatandaan niyo pa ba ito? Okay. So, ang pangalan, ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. Buuin ang pangungusap. Makikita sa ang mga tao, bagay, lugar, at may ilang hayop din. Ang mga titik ay may individual o sariling blank. So, tandaan, ang V ay may tunog na V at ang X naman ay may dalawang tunog na O. Ang mga titik kapag inilagdag o binawas sa mga salita
ay nakakabuo ng mga bagong salita. Pumili ng isang lugar sa tahanan na pinaka-paborito ninyo. Isulat ang pangalan ng lugar na ito sa ibabaw ng kahon. Sa loob ng kahon, gumuhit ng 5 pangalan na makikita ninyo sa lugar na ito. Sa ilalim ng bawat larawan, isulat ang pangalan ng mga ito. Bilugan ang panimulang titik o letra ng bawat larawan. Karagdagang gawain. Para sa pasalitang pagsasanay, ilahad ninyo ang inyong naging karanasan sa pagtukoy sa mga hinahanap na panimulang letra para sa mga salitang makikita sa paaralan. Day 2. Ano-ano ang gawain mo sa paaralan? Paano ka nakakatulong sa pagpapanatili ng kalinisan sa paaralan? Kayo ba ay tumutulong sa kalinisan sa paaralan ninyo? Paano kayo nakakatulong? Kayo ba ay nagwawalis, nagmamap, o kaya pag may nakita kayong kalat, pinupulot niyo po ba? Ayan. Sa ating nakaraang tula, ay mayroon tayong tauhan na tuwang-tuwa na makatulong sa mga kasamahan niya sa tahanan ng makalinis. Sa ating babasahing kwento, ay aalamin natin kung ang ating tauhan ay mayroon ding mga gawain na nakakatulong sa iba. Sa ating pagbasa, siguruhin na ang mga mata ay gumagalaw ng wasto, kaliwa pa kanan, taas pababa at pabalik. Tandaan din ang mga salita na muli nating makikita sa iba pang mga gawain. Ang babasahin natin na kwento ngayon ay isang pabula. Ano nga ba ang pabula? Naalala pa ba kung ano ang ibig sabihin ng pabula? Okay. Ang pabula ay mga kwento kung saan ang mga tauhan ay hayop. Ang mga hayop na ito ay kumikilos at nagsasalita na parang mga tao. Habang nakikinig sa kwento, tandaan ang mga detalye. Ang tauhan, tagpuan, suliranin, solusyon at katapusan ng kwento. Bigyang pansin din ang damdamin ng tauhan sa kwento. Kung ang tauhan ba ay malungkot, masaya, ating alamin mamaya. Sa ating pakikinig ay malalaman natin ang mga salitang gubat, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 32, kuweba, oso. Tutukuyin ninyo kung alin sa mga salita ang mailalagay sa mga kategorya na ito: numero, hayop, at lugar. Okay, ang gubat, ito ay, ano kaya ito? Okay, ito ay isang lugar. Ito naman, ito ay isang oso. Ang oso ay isang hayop.
11, ito ay isang numero. 32, ito din ay isang numero. Magaling! Okay, ito ay isang kuweba. Ang kuweba ay isang lugar. Ito naman ay 13. Ang 13, ito ay isang numero. 19. Ang 19, ito ay isang numero. 15, ito din po ay isang numero. Okay, ito naman ay 14. Ito din ay isang numero. So ngayon ay magbabasa na tayo ng isang pabula. Ang pabula ay pinamagatang Ang Masinop na Oso. Isang araw ay abala si Volox. Isa siyang gurong uso na nagtuturo sa gitna ng gubat. Ang kuweba ang silid-aralan ng mga hayop. Ano ang pangalan ng ating oso at saan siya nakatira? Okay, so ang pangalan ng oso ay si Volox at nakatira sa gubat. Pagdating niya ay mayroong mga nagbuwalang puno sa harap ng kuweba ng kanilang silid-aralan. 11, 12, 13, 14, 15. Nakakuha na siya ng 15 patpat para sa walis na kanyang gagawin. Gagawa siya ng isang mahabang walis. Ano ang gagawin niya sa mga dahon? 19, 20. Ito naman ang dami ng dahon na kailangan niya para sa upuan ng mga estudyante. So, ano ang gagawin niya sa dahon? Okay, ito ay kailangan niya para upuan ng mga estudyante niya. Ano ba ang iyong pinagkakaabalahan? Tanong ni Plox na isang unggoy. Isa din itong guro ng mga hayop. So maliban kay Volox, si Plox din ay isang guro pero isa siyang unggoy kasi si Volox ay isang oso. Gusto ko na ayusin at linisin ng mabuti ang ating silid-aralan. Sagot ni Volox. Isa kang oso, Volox. Magulo at masukal ang tahanan at paaralan ng mga hayop. Natatawang sabi ni Plox. So bakit kaya natawa si Plox kay Volox? Hindi ako makapagturo ng maayos kapag mayroong mga bato sa aking sahig. Noong isang araw ay 32 ang maliliit na bato ang naalis ko sa sahig ng aking kuweba. Ginamit na lamang namin ito sa pagbibilang. Paliwanag ni Volox. So ano ang dahilan ng paglilinis ni Volox? Kasi hindi siya makapagturo ng maayos. Sige, gawin mo yan kung yan ang makakapagpasaya sa iyo, dagdag ni Plox. Nagpatuloy sa paglilinis si Volox. Ang ganda at ang linis ng silid-aralan ko. Masayang sabi niya. Sino kaya ang nasiyahan? Okay, si Volox. Nagtataka man ang mga hayop sa gubat, sa inaasal ni Volox ay sinuportahan na lang nila ang guro. Hindi nagtagal, may ilan na ding hayop na mas naging masinop sa kanilang paaralan. Ano ang naging reaksyon ng mga hayop sa ginagawa ni Volox?
Okay, sila ay, ano kaya ang ano nila? Okay, sila ay nagtataka. Pangkat 1. So, ngayon magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. So, sa pangkat 1, itala ninyo ang mga tauhan sa kwento, pinangyarihan, suliranin, problema, at katapusan ng kwento. Halimbawa, sino ba yung mga tauhan dun sa kwento? Yun ay ang oso at unggoy. So, sino yung unggoy doon? Si Plox at ang oso ay si Volox. At saan nangyari ang kwento? Okay, nangyari ang kwento sa isang kuweba, sa paaralan. Di ba ang kuweba nila ay yun yung paaralan nila? Tapos ano yung problema doon or suliranin? Yung maraming mga bato. Kaya ano ang ginagawa ni Volox doon? Kasi 'di ba, pag madumi daw or maraming bato, hindi siya makapag turo ng maayos. So ano po ba ang ginagawa doon? Okay, ano ang katapusan ng kwento or ano ang solusyon doon sa problema niya? Okay, nilinis niya ang kanyang classroom or silid-aralan. Okay, sa pangkat 2 naman, pag-aralan ninyo ang mga larawan na nakatala. Magpulong kayo at maging handa na iulat pa salita ang inyong sagot. Okay, so ito yung larawan. So ikwento ninyo kung ano ba itong nasa larawang ito. Okay, next naman po sa pangkat 3, tingnan ang pangyayari sa kwento. Itala ninyo ang naging damdamin ng tauhan sa mga pangyayaring ito. Kaya halimbawa dito sa mga pangyayari, una, nagising kasi siya na mayroong mga nagwalang puno sa harap ng kuweba niya. So ano ang damdamin ng tauhan dyan? Okay. Then, pangalawa, pinagtawanan ni Plox ang ginagawa ni Volox noong simula. At ang pangatlo, naunawaan ng mga hayop ang dahilan ni Volox. Okay, so sa pangkat 4 naman, mag-isip kayo ng iba pang maaring maging katapusan ng kwento batay sa mga ikinikilos ni Volox at maging handa sa pasalitang pag-uulat. So, ano-ano ang mga salitang naglalarawan ang ginamit nyo para kay Volox o kay Plox? Paano ang naging suliranin sa kwento at paano ito nalutas? May naiisip ba kayong ibang paraan upang malutas ang suliranin? Okay, halimbawa dito sa suliranin, maraming nagbagsakang puno sa harap ng silid-aralan ni Volox. So ano ang solusyon doon sa problemang yon? Naglinis siya ng loob at labas ng kanyang silid-aralan. At ang katapusan ng kwento naman ay labis na sumaya si Volox or siya ay masayang-masaya sa kinalabasan ng kanyang paglilinis. Ang ibang hayop ay gumaya din sa kanya. Naglinis din sila. At paano nagwakas ang kwento? May naiisip ba kayong ibang katapusan para sa kwento? Ano-ano kaya ang mga ito? Halimbawa, nilinisan ni Volox ang kanyang silid-aralan o kaya maaaring magkaroon ng parangal si Volox mula sa leader ng mga hayop. Nakita ninyo ang tatlo na mahalagang pangyayari sa kwento at pasalita ninyong naiulat ang mga pangyayari na naganap mula sa mga ito. Okay, so dito sa yung kanina na pinapakita doon sa larawan, so pwede siyang nakagawa siya ng walis dito sa patpat na yan. Ayan. Then dito naman, ipinagpatuloy lamang niya ang paglilinis. Tapos dito, luminis ang kagubatan. So ang iyong mga ibinigay na kaugnay na pangyayari ay tinatawag na bunga o epekto. Ang lahat ng nangyari sa atin o sanhi ay mayroong nagiging bunga o epekto.
Ang sanhi ang dahilan ng mga naging bunga o epekto. Ano ang naramdaman ng ating pangunahing tauhan sa mga sumusunod na pangyayari? Okay, so kanina halimbawa dito yung nagising siya sa yung mayroong mga nagbuwalang puno sa harap ng kuweba niya. Siyempre ang mararamdaman dun ay malulungkot. Then pinagtawanan ni Phlox ang ginagawa ni Volox nung simula. Siyempre malungkot din. And next po, naunawaan ng mga hayop ang dahilan ni Volox. Siyempre dito ay masaya na ang kanyang nararamdaman. Mari ba ninyong ipaliwanag ang inyong mga naitalang damdamin? Ano ang inyong naitala na posibleng wakas ng ating kwento? So, paano ninyo naisip ang wakas na inyong naitala? Ano ang maidudulot nito sa kanilang paaralan? Okay, so kanina maaring may mga hayop na magtatanong sa kanya kung paano gagawin ang paglilinis sa kanilang paaralan at mga silid-aralan. O kaya, maaring mayroong mga hayop na mag-isip na hindi siya nababagay sa gubat dahil siya ay masinop. Narito ang ilan sa mahalagang salita na narinig ninyo mula sa kwento: paaralan, silid-aralan, at upuan. Ang paaralan ay gusali kung saan natututo ang mga bata na magbasa, magbilang, at magsulat sa iba't ibang asignatura. Sa paaralan, sa silid-aralan, o kaya upuan. Ayan, so maaari nyo bang ibigay ang panimulang tunog ng mga salitang ito? Halimbawa dito sa paaralan, ito ay nagsisimula or ano ang tunog ng letrang P, simulang letra? Ito ay, okay, silid-aralan naman, S, at upuan ay U. Ngayon ay malinaw na sa inyo ang naming words o pangalan. Subukan nating tukuyin ang iba't ibang bahagi ng paaralan. Ngayon, itala natin ang mga bagay na makikita sa mga bahaging ito ng paaralan. Halimbawa, aklat, mesa, upuan, at computer. Itala naman natin ang mga bagay na makikita sa mga bahaging ito ng kantina. Siyempre, makikita natin sa kantina ang baso, plato, pagkain, biskwit, o kaya inumin. Magtala kayo ng iba pang lugar sa paaralan na hindi nabanggit. Magtala kayo ng mga bagay na makikita sa mga lugar na ito at maging handa na iulat ito ng pasalita sa klase. Mula sa mga naibigay na salita ng ibang grupo, susubukan ng ibang grupo na gamitin sa sariling pasalitang pangungusap ang mga naming words o pangalan. Buuin ang pangungusap. Sa pagkukwento ng nabasa o narinig na kwento, dapat tandaan kung sino ang mga tauhan. Saan naganap ang kwento? Ano ang naging problema ng tauhan? Ano ang naging solusyon sa problema? At paano nagtapos ang kwento? So kapag nagbabasa tayo ay nagsisimula sa pakanan, taas, pababa. Sa pagbabasa ng mga pangungusap, tingnang mabuti ang mga salita at huminto sa katapusan ng bawat. Sa pag-unawa sa mga salitang naglalarawan, tandaan na ang mga hugis, katangian, at ay mga pang-uri.
Basahin ang mga pangungusap sa ibaba at umisip ng posibleng mangyari mula sa mga sumusunod na pangyayari. Okay, so ito yung mga pangyayari. Hindi inalis ni Volox ang mga natumbang kahoy sa harap ng kanyang kuweba. So ano kaya ang posibleng mangyari? Pangalawa, nanghina ang loob ni Volox dahil sa pagtawa ni Plok. So ano ang posibleng mangyari dito? And nagalit kay Volox ang mga hayop dahil malinis siya. So ano kaya ang posibleng mangyari dito? Karagdagang gawain. Magtala ng mga bagay na makikita sa paaralan na ginagamit na panglinis. Iguhit ang mga ito at bilugan ang panimulang titik or letra ng bawat larawan. Sumulat ng isang pang-uri na maglalarawan para sa bawat bagay na iyong iginuhit. Day 3. Pang-ilan ka sa magkakapatid? Ikaw lang ba ay nag-iisa? Or ikaw ba ay nasa pangalawa? O nasa bunso, pangatlo? Ayan. Sino-sino ang mga kasama mo sa bahay? Kasama mo ba si nanay, si tatay, si ate, si kuya, or si nanay lamang, o kaya si tatay, or lolo, lola? Ano-ano ang mga tungkulin na ginagawa ninyo sa bahay? Kayo ba ay nagtutulungan? Okay, syempre, halimbawa si teacher, ang tungkulin ni teacher na ginagawa sa bahay ay magluluto. Okay, kayo ba ay nagtutulungan? Syempre, kami sa pamilya namin ay nagtutulungan kami. Halimbawa, si nanay, siya ang naglalaba, ako naman nagluluto, tapos si mga kapatid ko naman naghuhugas ng plato. Ayan, magtutulungan para mapadali at mapabilis ang gawain sa tahanan. So sa ating aralin sa araw na ito, ay itatala natin ang mga tungkulin na ginagampanan ng bawat miyembro ng pamilya. Ang pagbubuo ng pagpapahalaga ng isang tao at ang kanyang ugali ay nakabatay sa kanyang pakikitungo sa mga miyembro ng kanyang pamilya. Ang babasahin nating tula ay tungkol sa isang pamilya. Alamin natin kung paano sila namumuhay at kung ano ang kanilang mga gawain at damdamin sa kanilang tahanan. Kasabay ng pakikinig sa ating tula, siguruhin ninyo na kayo ay nagbabantay sa ugnayan ng bawat miyembro sa isa't isa. Dito ninyo malalaman ang mga salita na maglalarawan sa kanilang mga katangian. Okay, masdan ang larawan. Okay, ano ba ang napapansin ninyo dyan sa larawang yan? Kapag tayo ay tumingin sa ating paligid, kahit sa labas lamang ng ating tahanan, marami tayong nakikita na paskil. Kay halimbawa ay ang numero ng mga bahay. May nakikita ba kayong numero dyan sa bahay na yan? Okay, andyan yung number 2, number 7, at number 4. Okay, so ito naman, mga tindahan ng mga pangangailangan sa araw-araw. Dito natin nabibili kapag bumili tayo ng mantika, ng gatas, ng shampoo, at marami pang iba. Okay, ito naman, ito yung mga paskil sa garahe o sa mga bakod. Ayan, no entry, bawal pumasok, o kaya bawal ang jeep or magsuot ng face mask, panatilihin ang social distancing, or mag-ingat, madulas na sahig. Ayan. So, ang mga paskil na ito ay nagsisilbing gabay para mahanap natin ng madali ang mga lugar. At matukoy kung ano ang makikita natin dito
o masunod ang mga alituntunin na sinasabi ng mga ito. Tandaan ninyo na mahalagang tumingin tayo sa mga paskil upang mabasa natin ang mga mensahe na gustong iparating sa atin ng ating mga kapitbahay. Kaya halimbawa, kapag nakalagay ay huwag magparada sa tapat, ibig sabihin ay hindi mo maaring hintuan ng iyong sasakyan ang kanilang bahay. O kaya dito, ang pag-unawa sa mga paskil na pangkapaligiran ng ating mga kasama sa komunidad. Halimbawa dito, bawal magpatain ng aso or itapon ang basura sa tamang tapunan, kaya bawal lumura or private property. Okay, ay magdudulot ng kaayusan sa ating samahan sa isa't isa. So ngayong araw ay magbabasa tayo ng isang tula. Maging handa kayo na ibahagi sa klase ang mensahe na gustong iparating ng tula sa pamamagitan ng pasalitang pagbubuod dito. Tandaan ninyo na ang alamat ay nagpapaliwanag ng pinagmulan ng mga bagay sa pamamagitan ng kwento. Ngayon ay basahin na natin ang tula na pinamagatang Ang Pamilyang Matatag. Si Rex ang bunso sa pamilya. Matatag ang kanilang bahay ay matatagpuan sa Kalye Bagbag. Maliit lamang ang kanilang pamilya. Bagamat minsan ay may tampuhan, sila ay masaya. Ang miyembro ng kanilang pamilya sa mga gawain ay nagkakaisa. Walang umiiwas na mautusan, para sa ikakabuti ng lahat sila ay nagbibigayan. Si Aling Rosa ay nagluluto ng almusal sa tuwina at si Mang Veluz naman ay namamasada at naghahatid sa paaralan sa mga bata. Jeep nila ay maliit man at masikip, walang pagod ang takbo sa mga pasahero ay sumasagip. Ang mga anak ng pamilya matatag sa gabi ay nagtutulong sa paggayak ng hapag. Sinisiguro na magulang ay mapahinga mula sa maghapong abalang-abala. Sa gabi, sa oras ng hapunan, tawanan at kwentuhan tungkol sa trabaho at paaralan ay nagsasalitan. Lahat ng miyembro ay gustong magbahagi. Mapasaya ang bawat isa na kanilang itinatangi. Pamilya matatag ay namumuhay ng simple, kumakain, nagdadasal, at nangangarap sa kisame. Sa isa't isa ay nakaalalay, sa pag-aaral ay nagsisikap at pinagbubuti ang hanapbuhay. Ang ating tula ay tungkol sa pagtutulungan ng pamilya upang magawa ng maayos ang mga tungkulin sa pamilya, paaralan, at lugar ng hanapbuhay. Ano ang mensahe ng kwento na natutunan mo sa patulang kwento? Ano-anong salita ang nabanggit sa tula na mayroong kaugnayan sa paaralan? Gaya ng paghatid, kwentuhan, nagsisikap. Magbahagi kayo ng karanasan na may kaugnayan sa mga salitang ito. Paghahatid, kwentuhan, nagsisikap. Sino ang naghahatid sa inyo sa paaralan? So kayo ba ay hinahatid ng nanay ninyo, ng tatay, o kaya ng ate, ng kuya, o lolo, o lola? Ano-ano ang mga bagay na pinag-uusapan ninyo sa tahanan na may kaugnayan sa paaralan? Ano-anong gawain sa paaralan ang nangangailangan ng pagsisikap?
Siyempre, kailangan magsikap sa pag-aaral para ang mga gusto ninyo paglaki ay makamit ninyo. Siyempre, kapag kayo ay nagsisikap, halimbawa sa grade 1, so pupunta kayong grade 2 hanggang sa college at makapagtrabaho kayo ng maayos. Mag-isip kayo ng personal na karanasan tungkol sa isang nabasa ninyong kwento sa klase o narinig sa guro. So, maari din ang kwento na nabasa mo sa silid-aralan. Ano ang pamagat ng kwentong ito? Naalala mo ba kung sino ang may akda? Ano ang nilalaman ng kwento? Mayroon ba itong talasalitaan? Kay masdan ang larawan. Dito, ano ang pamagat ng libro? So kung makikita ninyo dito sa larawang ito, ang pamagat or title ay ang Bag ni Ayman. Sino ang manunulat ng libro? Okay, si Mazhar Ahmed. Meron bang ilustrador o tagaguhit? At kailan ito nailimbag? Makapal ba ang aklat na ito? Paano ito nagtapos? Buuin ang pangungusap. Ang mga miyembro ng pamilya ay dapat na nagtutulungan. Mahalaga ang pagtanda sa mga ng kwento para sa maayos na pagkilala ng mga impormasyon. Ang mga bahagi ng aklat ay ang talaan ng nilalaman. Okay. Kumuha ng isang libro na nabasa na sa klase o sa book or reading corner. Kopyahin ang mga sumusunod na bahagi ng libro sa iyong papel. Kay ang pamagat ng libro, manunulat o may akda, ilustrador o yung gumuhit, at taon ng pagkakalimbag. Karagdagang gawain. Sa inyong tahanan ay humanap kayo ng libro na nais ninyong ibahagi sa klase. Pupunan ninyo ang inyong kwaderno ng impormasyon tungkol sa librong inyong nakuha. Halimbawa dito ang pabalat. Okay, yung sumulat, yung gumuhit, tapos talaan ng laman kung mayroon o kaya wala. Karapatang-ari yung petsa, katawan ng aklat, bilang ng pahinga at glossary kung ito ay mayroon o wala. Day 4. Paano mo ilalarawan ang pamilya matatag? Okay, ang pamilya matatag, sila ay nagtutulungan sa isa't isa, sa gawain, sa lahat. Bakit masaya ang pamilya nila kahit minsan ay may mga tampuhan? Mayroon din ba kayong ganoong karanasan? Kaya syempre, hindi naman maiiwasan ang mayroong tampuhan, pero sa hulit-huli, magpamilya kayo, kaya kailangan din ang papatawad sa isa't isa. Mari ba kayong magbahagi ng inyong mga karanasan kung paano kayo nagtutulungan sa pamilya? Ay, halimbawa, kung kayo ay nagtutulungan sa paglilinis, sa paglalaba, sa paghugas ng plato, at iba pa. Ngayon ay babasahin natin ang ilan sa mga salita na naitala ninyo mula sa mga letra na ibinigay ko para sa huling gawain ninyo noong nagdaang araw. Ipapaskil ko ang mga salita sa pisara. Sabayan ninyo ng mata ang aking pagbasa. Okay, halimbawa ito, lahat. Tawanan, simple, buhay, matatag, namumuhay, oras, pagod.
Tandaan ninyo na kapag nagpalit tayo ng letra sa isang salita, mag-iiba ang tunog sa salita at makakabuo tayo ng bagong salita. Maaring salita o dugtong lamang na mga pantig na hindi salita or non-words ang ating mabuo. Bago natin simulan ang ating pagbasa ng iba pang buod sa ating mga nabasang kwento noong nagdaang araw, ay basahin muna natin ang mga sumusunod na salita. Okay, basahin natin. Una, gubat, kuweba, patpat, dahon, unggoy, sahig. Ano ang tunog ng unang titik o letra ng bawat salita at ilan ang pantig? Halimbawa, gubat. Ito ay g. Kuweba. Patpat. Okay? So, ang gubat, mayroon itong dalawang pantig. Ang kuweba, mayroon itong dalawang pantig din. At ang patpat, ito ay may dalawang pantig. Next po ay dahon, unggoy, at sahig. So, ang dahon, mayroon din itong dalawang pantig. Ang unggoy, mayroon ding dalawang pantig. At ang sahig ay mayroong dalawang pantig. Okay, ang tunog ng letrang D ay D. At ang letrang U ay U. At ang sahig, ang letrang S ay S. Subukan naman nating palitan ng tunog ng letrang M ang huling titik ng lahat ng salita. Okay. Gubat, kuweba, patpat, dahon, unggoy, sahig. Tandaan na sa pag-aaral na magsama-sama ng tunog, maaring bumuo ng mga salita na hindi totoong salita. Upang mapatunayan na talagang nababasa ang mga salita. Okay, so babasahin ko pagkatapos ay ulitin ninyo. Okay, gubat, kuweba, patpat, dahon, unggoy, sahig. Alam ba ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito? Alin sa mga ito ang hindi kayo sigurado? Mahusay ang mga salitang yan ay mula sa ating mga kwento at makakatulong upang mas maunawaan ninyo ang mga salita. Narito ang mga buod ng ating mga kwento. Halimbawa, yung vacuum ni Rexa. Ang vacuum na bigay ng ama ay labis nagpasaya kay Rexa. Manghang-mangha siya sa bilis nitong maglinis. Sa gabi, pagkatapos niyang maglinis ay sinisiguro niya na naitabi niya ang vacuum sa ilalim ng kama upang hindi ito masira. Kaya ito naman, buod ng ang masinop na oso. Si Volox ay isang oso na kakaiba sapagkat ayaw niyang mahiga sa maruming kuweba. Sinisiguro niya na nawalisan niya ang kuweba at maayos ang kanyang higaan sa gabi. Hindi siya naaapektuhan ng mga hayop na pinagtatawanan ang ginagawa niya. Kaya ito naman ang buod ng ang pamilya matatag. Ang pamilya matatag ay isang pamilya na matulungin. Mayroon man silang mga tampuhan, palagi nilang naayos ang mga ito at nagkakasundo sila para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Ngayong araw ay magbabasa tayo ng isang tula na magpapakilala sa atin ng tunog at itsura ng titik na kailangan ninyong matutunan.
So, isusulat ang ilan sa mga salita sa pisara mula sa mga talata na nagsisimula sa mga titik na ito. Okay, so letrang P, letrang H, letrang G, letrang N, letrang S, letrang I, and letrang V. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Sa pangkat 1, magtuturo ako ng salita sa pisara at ang unang grupo na ituturo ko ang magbibigay ng panimulang tunog. Pangkat 2, magtuturo ako ng salita sa pisara at ang unang grupo na ituturo ko ang magbibigay ng huling tunog. Halimbawa, paaralan. Sa pangkat 1 at sa pangkat. Ngayon na alam na ninyo ang tunog ng karamihan sa mga titik or letra sa alpabetong Filipino. Gamit ang mga buod ay magtala kayo ng 10 salita na mayroon lamang 2 pantig. Ilagay ninyo ang unang pantig sa kaliwang hanay at ang kalahati ng pantig sa kanang hanay. Halimbawa, ang kuweba. Sa hanay A, ang kwe ang ilalagay nyo at sa hanay B, ilalagay nyo naman ang ba. Okay. Suriing mabuti ang mga napaghiwalay na pantig. Subukang gumawa ng 5 salita mula sa mga pantig na ito. Basahin ng sabay-sabay ang mga salitang nabuo. Buuin ang pangungusap. Ang mga salita ay binubuo ng mga mas maliliit na. Ang mga titik ay mayroong mga sariling. Ang mga salita ay nahati ng. Ang mga ay nakakabuo ng iba't ibang salita. Sa bawat pantig ay mayroong isang patinig at isa o higit pang katinig. Sino ang pinaka nagustuhan mong tauhan sa kwento? Buuin ang pangungusap na magsasabi ng dahilan kung bakit mo nagustuhan ang tauhan na ito sa kwento. Halimbawa, pamagat ng kwento, paborito kong tauhan, gusto ko ang tauhan na ito sapagkat siya ay blank. Karagdagang gawain. Magbahagi ng isang gawain sa paaralan na nangangailangan ng pagtutulungan ng mga mag-aaral. Isulat mo ito sa gitna ng chart. Sa kaliwang bahagi, isulat mo kung ano ang mangyayari. Kapag ito ay nagawa at sa kanan naman, ay isulat mo kung ano ang mangyayari kapag ito ay hindi nagawa. So tingnan dito yung chart. Una ay resulta kapag ito ay ginawa. Pangalawa ay gawain sa paaralan na nangangailangan ng pagtutulungan. At ang pangatlo, resulta kapag hindi ito ginawa. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Kita-kits sa susunod na video. Ingat kayo lagi. Paalam!